na-interview po si PBBM patungkol po dun sa sinabi ni Amy Marcos, mga kababayan, about po dun sa no election sa 2028. So ngayon ito, pakinggan po natin. Tila umiinit ang sibling rivalry, inismiran lang ni PBBM ang paratang na Chacha at no elections ng kapatid niyang si Senador Amy Marcos. Para naman sa Malacanang, diversionary tactic lang ito ng senadora. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ito, natanong pala si PBBM patungkol nga dun sa sinasabi ni Amy Marcos na no election sa 2028, mga kababayan. At ito yung naging sagot ni Presidente, napakatipid. Allegedly, sir. Napangisi na lang si PBBM kanina nang tanungin ang kanyang reaksyon sa video presentation ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos kahapon sa Senado. Inakusahan ng senadora ang dating majority bloc at ang Marcos Jr. administration na may balak daw magsagawa ng charter change para sa term extension ng mga opisyal at ang isang no election scenario sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala itong katotohanan. Unang-una, ang Pangulo, yung pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Tama! Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabag sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanungin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo. Tama! Sa kanya inyo itanong. Una na rin kwestiyon ni Senator Kaya nga napahiya si Amy Marcos kahapon, mga kababayan, kasi nga fake news yung kanyang sinabi. Di ba, sinabihan nga siya ni Senator Raffy Tulfo na hausyaw yung kanyang pinamamalita, mga kababayan, at yung video na kanyang ginawang presentation. Di ba, hausyaw nga. Ibig sabihin, fake news, hindi legit. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Amy Marcos, wala pong katotohanan. At lumalabas na fake news peddler, ito pong sa Amy Marcos. Anyway, tuloy pa natin. Tito Soto ang umano'y source ni Senator Amy sa kanyang naging video presentation kahapon. Posible raw kasi na nabigyan lang ng mali siya ang mga ordinaryong usapan at biruan sa pagitan ng mga politiko. Oras na ikwento ito sa ibang tao. Inakusahan kasi ni Senator Amy ang former SP na nakipagpulong kay House Speaker Boje D para umano pag-usapan ng Chacha. Tinanong pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. You know, we were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Para kay Yusek Para nga kasi, mga kababayan, para mas maganda nga yung ganun, no? Yung magiging 36 yung senator para hindi naman sila natatambakan ng trabaho dyan sa Senado. Di ba minsan, siguro naman, mga kababayan, nakikita nyo rin to minsan at nababalitaan nyo na ang Kamara tapos na sa kanilang mga trabaho na ipasa na nila yung mga batas na gusto po nilang ipasa na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Samantalang pagdating sa Senate, mga kababayan, nagtatagal ng napakatagal bago pa maging batas yung isang panukalang batas. Ibig sabihin, natatambakan sila ng trabaho. So ngayon, kung sakaling nga maisulong, mga kababayan, yung pagbabago sa saligang batas, at kung sakaling mangyaring maging 36 yung senator, hindi ba parang mas maganda at mas malaking bagay yun? Dahil hindi na gaanong matatambakan ng trabaho itong mga senator dahil marami na sila dyan. Anyway, tuloy pa natin. Si Castro, diversionary tactic lang ang mga akusasyon ng presidential sister, lalo na't magsisimula na ang impeachment trial ni VP Sara. Maaari rin daw na inilito sa mga nangyaring kaguluhan tulad ng nangyaring barilan at pag-eskapo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan, mga kababayan, kung titingnan nyo, kasi kaya ginagawa ni Amy Marcos yan, yung mga kaalyado niya nalalagay na po sa alanganin. Lalo na yung mga kaalyado niya na magagaling manira sa gobyerno. Kita nyo ba itong isa? Di ba, tinatamaan na. At kung ano na ang sinasabi publicly. Di ba, may sinasabi pa itong si Mike Defensor na kesyo ito daw yung modus ng administrasyon, na ang modus po nila ay papakulong daw yung mga kritiko
mga kababayan, dito daw po sa issue ng maanumalyang flood control. Alam naman natin na kaya talaga nahaharap sa matinding kaso etong si Rodante Marcoleta, mga kababayan, or kaya haharap sa posibleng kaso, mga kababayan, dahil nga tumanggap siya ng 75 billion pesos habang siya ay sitting congressman allegedly. At ang nagbigay ng 30 million doon sa 75 ay walang iba kung hindi itong si Mike Defensor. So ngayon, ito yung mga dahilan, mga kababayan, ni Mike Defensor. Kasi nga, habang tumatagal, mga kababayan, talagang malaki ang posibilidad na ito pong si Rodante Marcoleta ay humarap sa pananagutan, mga kababayan. So ngayon, ito, i-play po natin. Kaya siguro pa na yung paninira ni Amy Marcos sa gobyerno dahil nga alam niyang tatamaan na yung mga kaalyado niya. Ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Tingin niyo po ba may kaugnayan itong issue sa inyo with Congressman or Senador Marcoleta dito po sa mga ganap ngayon sa kanyang pagiging kritiko at talagang nais na niyang maumpisahan itong investigasyon dyan po sa flood control muli? Totoo yan, Admar. Talagang eksakto yung binanggit mo at nagkataon din naman dahil aktibo akong nananawagan at isa ako siguro sa mga boses. Hindi, alam mo, Mike Defensor, na talagang may nalabag. Nung tumanggap si Marcoleta ng donation galing sa'yo, alam mong may nalabag. Kasi nga, kung hindi naman dahil kay Senator Rodante Marcoleta, hindi naman siya malalagay sa alanganin. Ba sinabi niya, mga kababayan, di ba aminado siya na nagastos niya yung pera? At sinabi niya na hindi niya dinisclose doon yung mga pangalan na nagbigay at yung halaga na ibinigay. At pangatlo, di ba, inamin niya na sinabi ng mga nagbigay, sinabi daw nitong si Mike Defensor na yan ay utang na loob mo sa amin. Ibig sabihin, may inaasahang kapalit yan someday. Ngayon na nagpapahama kay Rodante Marcoleta, hindi po ibang tao. Kung hindi, sarili niya po mismo. Na sumisigaw tungkol dito sa flood control scandal na imbestigan at tingnan talaga. Yun nga, ang mabigat dito, lahat kaming mga nagagalit, lahat tayo, hindi lang naman ako, marami nagsasalita. Siguro mga 40 na may kaso. Sa flood control, parang 6 pa lang atang kinasuhan. Basta ngayon, no, ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Kaya hindi ako magtataka, Admar, kung balang araw makasama ka rin namin ni Senator Marcoleta na makasuhan at magkaroon ng whole departure order. Hindi, kasi mga kababayan yung kay Mike Defensor kasi kaya siya nagkaroon din ng problema kasi siya nga ang nag-donate dito po kay Rodante Marcoleta at ang sinabi ng Marcoleta, yun daw mga nag-donate sa kanya, sinabi daw ng mga tao na yun na utang na loob mo sa amin yan. Ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, maliwanag naman yung sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nung mga panahon na yon kaya nga walang sabit si Rodante Marcoleta sa kanyang sose dahil nga hindi pa daw po election time. Ibig sabihin, kung hindi pa election time yon, siya po ay sitting congressman. Diba? At wala pang eleksyon. So ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumanggap ng pera basta-basta, lalo na kung ikaw ay sitting congressman. At 75 million pa yung halaga. Pasok na pasok talaga sa plunder yan, mga kababayan. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Easy. Tapos, Congressman, yung yung mga sa leadership din ng Senado na maya't maya lagi tayong merong naririnig na magbabago na naman. May kaugnayan po rin po ba ito dahil maliban sa impeachment ay ito ngang inaantabayanan na flood control project ay maaari ding matalakay, which is kahapon niya nabanggit na kung sino pa yung mga karagdagang mga opisyal sa komite ng Blue Ribbon. Katulad na sabi ko, Jade Admar kay Jade, yun ang binanggit ko sa kanya, yung pagpapalit ng liderato ay yung Constituent Assembly na speech ni Senator Amy kahapon. At maging itong liderato ng Blue Ribbon Committee hearing, mas mahalaga sa kanila yan maging sa impeachment. Kasi yung dalawang proseso ng Constituent Assembly tsaka
impeachment, kailangan ng 2/3 vote. Kahit na hindi magkapalit ng liderato, kahit minority pa rin ang ngayon ay majority, hindi nila makukuha yung boto eh. May bulto na 9 ang minorya at marami pa rin sasama dyan na hindi naniniwala sa impeachment at hindi rin naniniwala sa Constituent Assembly. Pero itong Senate Blue Ribbon Committee, majority vote lang to eh. At kung yan nga ang nagiging galit ng marami, hindi lang naman tayo, no, pati ang Iglesia ni Cristo nagsalita diyan. Ang sabi lang, humingi kami ng transparency, accountability. May mga obispo sa simbahang Katoliko nagsalita na rin diyan. Mga negosyante nagsasalita tungkol diyan. At ang iba't ibang organisasyon na sinasabi lang naman, ikulong nyo yung mga kurakot. Tama. Kaya nga yung mga kaalyado nyo talagang makukulong eh. Katulad ni na Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at itong sina Chis Escudero, yan yung mga posibleng maharap sa mga pananagutan at kasama na doon si Rodante Marcoleta. At baka nga magulat kami, makasama ka rin, Mike Defensor, kaya ingat ka. Alamin natin ano yung katotohanan dahil hindi namin ito nakita sa ICI na binuo mismo ng administrasyon, ng palasyo, at ang tanging ano na lang nila, maaaring sandalan ay ang Blue Ribbon Committee. Na parang ding gano'n din ang nangyari, pahinto-hinto. Ito lang nga, di ba? Pag-resume ng June, wala na. Parang pahinto-hinto na yung nangyari. So ito na yung inihintay ng marami na talagang malaman ang katotohanan, makulong ang dapat makulong, at kahit papano, maisauli ang pera ng bayan. Nagiging Ayan mga kababayan So ngayon, ang tanong dito, paano kayo maniniwala sa magiging investigasyon o posibleng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung ngayon pa nga lang mga kababayan nakababagong lagay bilang Vice Chairman etong si Marcoleta at etong si Jinggoy Estrada ay binabatikos na po ng publiko. Umaani na ng batikos sa taong bayan. Dahil nga naman, ito yung nakakapagtaka dito. Bakit mo ilalagay si Jinggoy Estrada? May kinakaharap nga yan na issue sa maanumalyang flood control, kickbacks. Diba mga kababayan? Paano mo nga naman pagkakatiwalaan itong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung ang Vice Chairman mga kababayan ay sangkot din? Diba sa maanumalyang flood control. So ngayon ito, pakinggan po natin kasi sabi po dito sa Net25 mga kababayan, bagong komposisyon ng Senate Blue Ribbon Committee umani ng batikos mga kababayan sa publiko. Bakit? Kasi nga, dahil po kay Jinggoy Estrada, ito pakinggan po natin. Very controversial yung pag-appoint po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Siyempre, kapatid niya, ang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee. Tama. Tapos, ang mga members, ito yung mga nagtaas ang kilay na marami. Jinggoy Estrada as Vice Chairperson and Rodante Marcoleta as Vice Chairperson. Alam po natin, si Senator Jinggoy, binibigay yung pangalan niya dito sa flood control mess. Tapos, yung kay Senator Marcoleta, ang inaano sa kanya ngayon, may kaso siya sa ombudsman, tapos yung kanyang pagkakilala nga daw sa mga diskaya. Tapos majority members, si Chis Escudero, si Bongo, Amy Marcos, diba? Mark Villar. Yung mga sangkot mga kababayan, yun ang miyembro ng ng Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, na yung mga dapat imbestigahan, sila ngayon ang mag-iimbestiga. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Camille Villar at si Robin Padilla. Na marami po nagsasabi, marami po sa kanila may mga existing na mga kaso. Tama. Si Chis, si Senator Bongo, si yung mga magkapatid na Villar. So yung composition po ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi ho ba kayo medyo bakit nagkaganyan o nababahala? Sa akin naman, not necessarily though, may issue siya ng appropriateness. Ito, inaasahan ko na kung anong sasabihin ito, mga kababayan eh. Diba, expected na kung ano yung sasabihin ni Prof. Ana Malindogoy. Isang political analyst, mga kababayan. Pero, kung ano yung opinion natin, yun na lang ang anuhin natin dito. Anyway, tuloy natin. And propriety. Parang ganun ba? At saka delikadesa to certain extent. Correct. Kasi like, for example, I don't have anything against Marcoleta, Senator Marcoleta being in the Blue being Ribbon. part of Dati the naman siya, Blue nag-chair Ribbon. na siya di ba? Oo, nag-chair na siya. Oo. At saka
alam ko, kilala ko si Senator Marcoleta. He is not a corrupt official, I think. I know him, I think, well enough to say na okay lang si Senator Marcoleta sa Vice Vice Chair. naging Vice Oo. Chair. Pero yung iba kasi, like for example, Jingoy Estrada, medyo blurry yan. Kasi may Blurry mga kaso talaga. si Jingoy, even Oo. before, Oo. related to corruption. Oo. And even until now, mayroon pa rin ina-allege sa kanya na corruption. So, to make it more, sana, kasi kung ako ang nasa posisyon ni Pia Cayetano, I would rather have a composition of the blue ribbon coming also from the other side. Yes. Tama. Halimbawa, mga kababayan, yung mga nasa sa minority, kumuha sila doon. Diba? Pwede naman yun eh. Hindi yung ang ilalagay nila dyan, yung mga taong may mga kaso na. At yung kaso pa, patungkol pa sa maanumalyang flood control na iimbestigahan nila. So paano tayo nakakasigurado na magiging malinis yung investigasyon? At paano tayo makakasigurado na etong si Jingoy Estrada, mga kababayan, ay mapapapanagot at lalabas yung kanyang pangalan ulit dyan? Diba? Kaya nga mahirap, mga kababayan, to. Dapat magkaroon ng panibagong liderato, pagbabago ng liderato dyan po sa Senado, at magkaroon ng maayos na komposisyon ulit ng Blue Ribbon Committee. Minority. At saka wala kayong masasabi kasi you're part of the committee. Oo. Whatever we do in the committee, nandyan kayo, part kayo. Kung magbubutuhan tayo, part kayo. So, it should have been, alam mo yun, kasi kung ako niyan, ang gagawin ko, okay. Tama yung sinasabi dito ni Prof. Ana Malindogoy, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, expected ko na yung sasabihin niya dito, mga kababayan, na talagang dapat magkaroon talaga ng komposisyon. Anyway, ituloy pa natin. I will have people from the minority, I will have people from the majority. Both Tama. sides should be represented para walang masabi. Transparency, At kasi blue ribbon yan eh. Oo. Blue ribbon yan eh. So, at saka at the same time, para walang masabi din ang minority na, iniitsapwera nyo kami kasi Correct. ayaw nyo sa amin. Baka may makita kami hindi maganda kasi pag may pagtatakpan kayo. Oo. Parehas din ang accusation sa minority right now eh. Oo. So sa akin, dapat it should have been a composition na Both. balansehin mo. Oo. Balansehin mo yung composition. Even the chairmanship. Yun nga, Ma'am Althea. Sabi dito si Marcoleta, may plunder case din yan, Jay. Kaya nga po magkakaroon ng plunder case din. Even the chairmanship, I think it should have been balanced. Like Yeah. for example, ang blue ribbon mo, Pia Cayetano, fine. Okay? But on the other hand, when you talk of the vice chairmanship, you get one from the minority. You Oo. get one from the majority. Tama. Those who don't have any kind of, accusation or alleged corruption. Yeah, Kasi correct. para balanse ka. Ang kailangan kasi ng blue ribbon is bumalanse ka para walang masabi ang publiko, walang masabi ang mga politiko. And then you do your job according to what you should do. Hindi yung tipong very, very glaring din naman Yes, kasi ang ginawa na may leaning ka eh. Tsaka lopsided Yun na nga di ba? Lopsided siya Oo, eh. so I'll be very honest and frank with my analysis. It's very lopsided. Yes, And also, the Senate President is a Cayetano. One of Yes. the major committee in the Senate is Blue Ribbon. Tama. Out of Nepotism. delicadeza, Oo. out of delicadeza, dapat Iba na. hindi Cayetano to Cayetano kasi look at the Senate right now. To be very honest, I don't even like the composition of the Senate. Ilan ang magkakapatid Apat. na nandyan? Apat na diba? pairs. Opo. That even is a very problematic presentation or depiction of our Yes, Senate because that is nepotism already. Yeah. That's glaring. So correct. you protect the interests of your family and what? And your allies? Yeah. I mean, come on, give me a break. I'm sorry, but I'm speaking my mind as a Filipino and the way I see it. Ayan. Mga kababayan kita nyo talagang sa poll dito. Si Cayetano, si Marcoleta, si Jingoy Estrada. Kasi mga kababayan, umaani talaga ng batikos publicly yan. Kasi hindi ko talaga lubos isipin na yung mga miyembrong itinalaga ni Pia Cayetano dun sa Blue Ribbon Committee, mga may kaso. Di ba? May mga kinakaharap na kaso at yung isa pa dyan ay posibleng maaresto at makulong. Hindi nga lang isa Kung hindi dalawa, nasa tatlo pang mga senator. Kasi kasama din dyan si Bongo. Di ba mga kababayan na may issue sa CLTG Builders na allegedly ay nakakubra ng maraming proyekto sa gobyerno about flood control.
Kaya nga paano kayo magtitiwala sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung yung nag-iimbestiga kapatid ng Senate President? Diba? Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sinabi ni Alan Peter Cayetano na kaya ka lang naman ganyan kasi baka lumabas yung pangalan mo sa Blue Ribbon Committee. Pwede niyong palabasin talaga yan. Yung chairman ng Blue Ribbon Committee, kapatid mo. Diba mga kababayan, paano pa kayo maniniwalang mayroong transparency sa investigasyon na yan? Wala nang dapat paniwalaan dyan. Kaya nga dapat magkaroon na ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasi masyado na po talaga mga kababayang mababa ang Senado sa ngayon. Pasintabi po sinasabi ko lang yung totoo. Masyado na pong bagsak ang imahe ng Senado ngayon. Mga kababayan, nakakahiya, ika nga. Diba? Sobrang nakakahiya. Diba? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hinggil po sa topic na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dyan.